Tropical Storm Haikui o Prehana, maaaring pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi o Huwebes ng madaling araw at may tsansa itong umabot ng severe tropical storm o typhoon category sa loob ng PAR sa Huwebes. At Typhoon Goring, inaasang tatama ng Batanes Group of Islands bukas ng umaga o ng bandang tanghali o hapon. At nanatiling nakataas ang tropical signal number 2 sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan. At epekto ng mga malakas ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at west portions ng Visayas, epekto ng enhanced habagat ay aasahan pa rin ngayong araw. At sa northeastern Luzon at ilang bahagi ng Cagayan Valley at Isabela at Ilocos Norte, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na mga moderate to violent rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 29, 2023. Ang oras natin voice drop ngayong umaga ay alas 9:16 na ng umaga. Patuloy pala yung mga ilang kalal-kalat na pag-ulan sa may kanluran ng Luzon, especially sa bahagi ng Zambales at ilang parte ng Southern Luzon at dyan sa bahagi ng lalo na sa may bandang Mindoro at ilang parte ng Palawan. So inaasahan may mga kalat-kalat din ayon sa ating Doppler radar na ginagamit yan sa parte pa rin ng Batangas area. At sa ngayon, dito sa Metro Manila ay mababa pa rin ang tsansa na mga pag-ulan pero naka-isolated forecast na mga pag-ulan na kalat-kalat sa maghapon. Sa ating current conditions, overcast and gloomy, mahangin at mostly cloudy din sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating live CCTV snapshots. So asahan sa halos maghapon ang magiging babugso ang hangin, epekto ng enhanced habagat dahil pa rin sa nahihigo pa rin patungo kay Typhoon Goring na nanatili pa rin dyan sa bahagi ng northeastern Luzon. At sa ating lowest temperature na natala na aking weather station ngayong umaga, kaninang 4:41 AM nasa lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan pa rin na nasa 34.1 degrees Celsius kahapon ito noong tanghali, 12:39 PM. Ibig sabihin lamang mataas ang aming heat index na umabot sa 47.6 degrees Celsius na init pandama. Kung sisilipin naman natin sa mga weather stations mula kay Pag-asa kahapon, titingnan natin kung may nahigitan sa 46 degrees namin sa Caloocan. Kung sisilipin natin ay halos magkapareho kami kahapon sa may Infanta, Quezon na parehong nasa 46 degrees Celsius ang temperatura. So, kay Pag-asa sa Infanta, Quezon at dito sa amin sa Caloocan City ay pareho kaming nasa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon. Sa ating PH Extremes and past 24 hours ay nangunguna ang supposedly o expected ang Infanta, Quezon na nasa 37 degrees Celsius ang grabing init dyan sa Infanta, Quezon. Epekto talaga ng ating El Nino. At sa lowest temperature dyan sa Baguio City ay mas bumaba ito ulit ng 16.4 degrees Celsius dahil patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa kanila since kahapon. Sa pinamataas na pag-ulan ngayong umaga ay ang Coron, Palawan na nasa halos torrential rainfall na nasa 251 mm ang total rainfall since past 24 hours. So malakas talaga ang epekto ng pag-enhance ng habagat sa kanila dyan sa may southwestern Luzon. Kaya asahan pa rin ngayong araw ang mga pag-ulan dyan sa areas na yun hanggang sa west portions ng Visayas. Ingat sa patuloy na pag-ulan at pagbaha. Uwasan sana o huwag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Sa ating outside humidity, nasa 80% po ang kasalukuyan nating outside humidity at bumababa ito ng 1% since last hour. At dahil sa may presence pa rin, kahit papano na malapit o within 1,000 km ang range mula sa amin sa Caloocan, itong si Typhoon Goring ay nasa 1,004 hectopascals pa rin ang lowest atmospheric pressure dito sa Metro Manila. Pero at least hindi ito gaya kahapon na umabot ng below 2,000 hectopascals. Nangangulagan lamang na lumalayo na sa range ng Caloocan City ang bagyong Sigori.
At sa ating high tide and low tide, so far ay may 7 hours and 9 minutes tayo to low tide. So kasalukuyang high tide tayo sa Manila Bay. So pwedeng mangisda ngayon dyan kahit sa Pangpang, pero ingat sa pagbugso ng hangin, dala nga po ng enhanced habagat. At sa mga bibiyahe ngayong araw, dahil unang araw ng klase sa mga paaralan ngayon, ay sumikat ang haring araw kaninang 5:43 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:10 p.m. At sa pagsikat ng waxing gibbous, halos 95% na to full moon. Ang illuminated ng sinag ng buwan ay sisikat po mamayang hapon 4:50 p.m. at lulubog naman na ito kinabukasan na ng 4:30 a.m. ng madaling araw. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inaasahan ang maulap ang maghapon pa rin na may bugso ng hangin at may mga localized thunderstorms daw. 100% pa rin ang tsansa ng pag-ulan maging bukas po ng Miyerkules na maulap din at magiging inaasahan ang mabugso at may mga localized thunderstorms. At ayon naman sa ating local weather advisory mula sa Data PD Pag-asa, ay kaninang 4 o'clock a.m. ito inilathala ay namataan ang sentro ni Typhoon Goring sa layong 220 km silangan ng Apare, Cagayan or 220 km silangan ng northeast of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained wind na 155 km per hour, bugsong maabot ng 190 km per hour. Kumikilis ito pa north-northwestward sa mabagal pa rin na 10 km an hour. Sa ating highest temperature expected in 2-day weather forecast pala ay nasa 30 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. At dahil 3 o'clock a.m. to na itala ni Pag-asa, ay titingnan naman natin mayamayang konti ang latest na position ngayon ni Typhoon Goring at yung kanyang wind speeds. Kung sisilipin naman natin ang monthly rainfall total ayon sa aking real-time daily vegetation and drought sa bansa, makikita po na halos no-normal to above average rainfall ang ilang parte ng Cagayan at bahagi ng buong Ilocos Norte, kasama na ang buong Cordillera Administrative Region. Well, dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan, epekto nga po nitong si Bagyong Goring ay medyo tumaas ang total rainfall. Well, titingnan natin sa mga susunod na araw kung magme-maintain ang pagtaas na to ng rainfall natin dahil medyo mataas pa rin ang monthly drought index natin dyan sa bahagi ng Cagayan Valley. So, despite na matindi ang mga pagtaas ng pag-ulan o pagbuhos ng ulan sa bahagi na yan ng Cagayan Valley at sa halos buong extreme Northern Luzon, ay nanatiling medyo nasa at least moderate o halos pa-moderate pa rin ang drought index classification. Well, medyo tumitila lamang dahil sa patuloy na mga pag-ulan dyan, pero nakataas pa rin hanggang at least magmo-moderate ang drought index classification. So sa daily rainfall natin, since sa August 27 ay nag-violent ang level ng pag-ulan sa bahagi na yan ng extreme Northern Luzon hanggang sa Isabela at Cagayan lalo na ay nakataas po. Sa may bahagi naman ng Visayas, ang buong bahagi ng West Coast sa Visayas, din sa may Panay Island, at Negros Region ay medyo nakataas din ang total rainfall dyan since August 27, 2023. Pero sa total monthly rainfall natin ay nanatiling at least konti lamang ang nagno-normal average rainfall sa buong bansa. The rest, below normal to way below normal pa rin ang total rainfall, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Siyempre sa Luzon, kasama pa rin ang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila sa may below average rainfall pa rin at way below normal naman sa bahagi ng Bicol Region. Kaya expected ay medyo mababa pa rin o konti pa rin ang buhos ng ulan sa bansa despite na nagdaang mga bagyo nitong Agosto. At dahil sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan, bagamat nabawasan ang mga tsansa ng bahain, pero di sa may extreme Northern Luzon sa buong bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte at bahagi ng Cordillera Administrative Region, nakataas pa rin sa red warning ang General Flood Advisory according sa data feed ni Pag-asa. Sa may bahagi naman ng West Portion sa Luzon, mula sa may bandang Angeles City hanggang Olongapo hanggang Maribeles, Bataan, nakataas din sa red flood warning. Sa bandang Quezon City, nakataas daw ang tsansa din ng babahin hanggang dyan sa bahagi ng Batangas at pagitan ng
Cavite, Batangas area. Nakataas din daw na tsansa ng babahin. At sa west portion sa Visayas, ang buong Panay Island, nakataas po sa red flood warning din. Kasama na ang Iloilo at bahagi po ng Guimaras at kasama na pati ang buong Bacolod City sa Negros Oriental area hanggang sa Sipalay na po yan. So nakataas po ang general red flood warning dyan. Ay ingat sa mga tsansa ng babahin at huwag naman mangyari ang pagguho ng lupa. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at kasalukuyan nga po sa may bandang east portions ng Santa Ana, Cagayan, yung pinakasentro ngayon itong si Typhoon Goring. At ito na naman ay namumblema na naman ang mga taga Santa Ana dahil binalikan na naman sila nitong si Bagyong Goring na hindi pa sila nakaka-recover. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan sa bahagi pa rin ng Cagayan ha mga folks. At mula sa Apari, kasama na ang Ilocos Norte at buong Cagayan Valley at Cordillera Administrative Division, makakaranas pa rin kayo ng medyo malupit at bugso ng hangin talaga at balik na naman sa may mga moderate to violent rain showers lalo na sa bahagi ng Santa Ana at ilang bahagi ng Calayan, Cagayan at sa bahagi ng Babuyan Islands. Dahil siguradong nakataas pa rin sa tropical cyclone signal number 2 to signal number 1 ang bahagi ng yan. At mula dyan sa may kanluran ng extreme northern Luzon ay makakaranas kayo na may babugso pa rin ng hangin na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate on some very heavy rain potential ang makikita. Pero ito ay hindi singlala sa may bahagi ng Apari at mga taga-Cagayan at Isabela area. At makikita natin sa heavy rain na infrared potential ay hanggang sa bahagi ng La Union hanggang Pangasinan makakaranas ng mostly cloudy at mga kalat-kalat rin na mapag-ulan ang inaasahan halos maghapon. Siyempre kasama na ang halos buong Central Luzon at Isabela pababa ng dyan sa may Aurora. Kasama na ang bahagi ng Tarlac pababa ng Nueva Ecija at dyan sa bahagi ng Bulacan. Pero pagpasok mula sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila, magiging partly to mostly cloudy lamang ang iniiral at inaasahan pa rin na despite na maulap ay may mga alinsangan pa rin iiral tayo, lalo na sa Metro Manila. At mula sa may Metro Manila, pababa ng Calabarzon areas, especially sa buong Quezon Province at ilang bahagi ng Batangas, Laguna area ay magiging maulap din ang lagay ng himpapawri natin at mga inaasahang isolated rain showers. Pero hindi singlala ng mga taga Northeast Luzon at bandang Southern Luzon, lalo na sa bahagi ng Mimaropa, nakakaranas kayo sila ng almost violent to torrential rain total ang mga pag-ulan ngayon, lalo na sa bahagi ng Coron, Palawan at bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro hanggang sa buong bahagi ng Puerto Princesa hanggang Balabac. Ingat po sa mga potentially na pagbaha ngayon dahil halos kahapon pa kayo nakakaranas dyan ng tuloy-tuloy na pag-ulan, epekto ng ating enhanced habagat na dumadalo papasok dito sa inflow ni Typhoon Goring. At makikita natin ay lumilitaw-litaw na naman yung central eye wall nitong si Typhoon Goring mga folks. So nagkakaroon na naman siya ng enhancement ng paglakas ng kanyang sirkulasyon. At according naman sa ating mga forecast sa mga nakarang araw ay may mali talagang chance na umabot pa yan ng super typhoon according sa ating mga ensemble forecast. Na ay interrupt lamang siya dahil halos rough terrain ang tinatamaan niya despite na ang sentro niya ay nasa karagatan. And so far mula sa may bahagi ng Bicol region makakaranas din ng mga partly to mostly cloudy iiral pero forecasted, isolated and scattered rain showers lamang iiral. Pero nangunguna pa rin ang matinding alinsangan despite na maulap sa bahagi ng Bicol region kasama na ang bahagi ng Iriga, Sorsogon, maging sa Legazpi at Catanduanes area. So dahil sa epekto ng peak ng El Nino ay despite na maulap, nakakaranas pa rin tayo ng matinding alinsangan sa area ng Bicol region at ilang parte ng Quezon Province hanggang sa bahagi nga ng Calabarzon. Well, sa may bandang west portion ng Visayas, despite na nabanggit ko na nga po ang bahagi ng Mimaropa, ay magiging maulan po ang buong Panay Island at bahagi ng Negros region at moderate to heavy rain po ang inaabot nila rito to some violent rainfall dahil nga po sa epekto ng enhanced habagat. At makikita nga po natin kasama na ang Southern Luzon mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, magiging maulap din po ang kalangitan dyan at inaasahan ng kalat-kalatang ulan na may mga localized thunderstorms. At wala sa may bahagi ng Negros region, hindi na natin isa-isahin ang bahagi ng Negros region dahil makikita naman natin sa Himawari 8 ay halos buong bahagi ng Panay Island nakakaranas sila ngayon ng mga pag-ulan, especially sa Iloilo, Guimaras Island
at sa Negros naman sa buong Sipalay hanggang Negros sa Oriental. Pero sa may Central Luzon, mula sa bahagi ng Dumaguete, Siquijor at Mandang Cebu ay magiging maulap din po at katapag-ulan ang iiral hanggang sa Bohol area. Then sa bahagi ng Eastern Visayas, magiging maulap din ang lagay ng panahon dyan, pero may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Epekto pa rin ng ating monsoon trough dyan at inaasahan ang mga scattered rain showers mula dyan sa bahagi ng Mormoc, Baybay City, maging sa isla ng Poro, pababa na po yan ng Liloan at dyan sa bahagi nga ng San Ricardo at Maasin City sa katimugang parte ng Leyte, makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Expected yan mga folks. And the rest ng bahagi ng Mindanao area, lalo na sa Northern Mindanao, ay makakaranas po ng mostly cloudy pa rin at epekto ng monsoon trough pa rin na iiral dyan. Mula sa Surigao del Norte, kasama na ang buong Butuan, Cagayan de Oro hanggang Iligan City na po yan. At makikita natin sa ating satellite imagery ang makakapal na kaulapan na to na may ilang moderate rain showers ang ipinapakita po. At asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, lalo na sa may Cagayan de Oro hanggang dyan sa bahagi ng BARRM. At sa bahagi ng Sorsogen, kasama na ang bahagi ng Davao Region, magiging katamtaman na lagay ng panahon. Despite na medyo malinsangan ang iral dyan, lalo na sa may bandang Davao Region, sa may Davao City hanggang Compostela Valley. Pero pagdating ng eastern part ng Mindanao, magiging part dito mostly cloudy ang inaasahan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, lalo na sa bandang Hinatuan, sa bahagi rin ng Agusan del Sur at mula San Francisco, pataas ng Poste Paridad. Magdala na naman na pananggalang sa tinding sikat ng araw at sa inaasahang pag-ulan. At sa Zamboanga Peninsula, epekto pa rin ng monsoon trough, magkakaroon ng mga maulap na papawirin pa rin at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa halos buong Zamboanga Peninsula. So kasama na ang isla ng Basilan at Hulusuluyan mga folks, kaya magdala ng pananggalang sa ulan despite na medyo mataas ang alinsangan at heat index sa area na yan. Dahil matindi pa rin ang sikat ng araw. So halos buong kanlurang bahagi ng Southern Luzon at west portion sa Visayas at Mindanao, mas makakaranas ng mga ilang ulo na mga kalat-kalat na ulan na may ilang moderate to violent rain showers, especially sa may west portion sa Visayas at sa bahagi ng Mimaropa. Hindi pa rin natin masyado ramdam ang epekto ng enhanced bagat sa bahagi ng bandang Central Luzon hanggang Metro Manila area. Dahil nagkakaroon pa rin ng dry air na flow dyan sa area na yan na pumapagitan at sumasabay pa rin ang dry high heat index o humid na hangin na dala na sumasabay sa habagat. Kaya dito sa Metro Manila, despite na maulap pero mataas ang ating temperatura. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Una, tingnan muna natin yung status ni Typhoon Goring o international name Saula as of 9 o'clock AM na mataan. Ang pinaka-lowest atmospheric pressure niya na ngayon na nasa 950.67 hectopascals ito. At ang 1-minute average wind speed nito na nasa 185 km per hour at bugsong umabot ng 232 km per hour na po as of 9 o'clock PM na po. So mas mataas kaysa sa mga inaitala kay Pag-asa. Pero sa 10-minute average wind speed, mas mababa ito na nasa 137 km per hour at bugsong umabot ng 170 km per hour. Halos malapit sa range ng naitala ni Pag-asa kaninang madaling araw. At kumikilos ito sa napakabagal pa rin na 9 km an hour pa-north, northwestward ang direksyon na napakabagal pa rin ang kanyang kilos. At dito namang si tropical storm na si Haikui ay ngayong 9 o'clock AM ay nasa lowest of central air pressure nito na 996 o 997 hectopascals. Ang kanyang 1-minute average wind speed na ngayon ay nasa 76 km per hour at bugsong umabot na ng 95 km per hour. Pero yung kanyang 10-minute average na natiling nasa tropical depression category at 56 km per hour at bugsong umaabot ng 69 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward na mabilis at 27 km per hour. So dahil mabilis ang kanyang pagkilos, ay inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas or sa Huwebes na ng madaling araw. Magdedepende po yan sa movement speed ni Tropical Storm Haikui o Prehana na ito ay lalapit ng border ng PAR o papasok ng ating PAR. Kung hindi bukas po ito ng hapon o gabi, ay maaring bukas na po ng madaling araw o umaga na ito, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
At itong si 94W naman ay halos insignificant pa rin. So, posible itong ma-dissolve agad sa loob ng 48-hour period dahil wala itong pinapakitang pagbabago sa kanyang tropical cyclone assessment monitoring na ating ginagamit. Si Damray naman ay nasa extratropical na ito. So, final warning na po ito para sa aking analysis. So, anytime ngayong maghapon o within 24-hour period ay aalisin na rin ito sa listahan ng aking tropical cyclone sector. And as of 9 o'clock AM, namataan ang sentro ngayon ni Typhoon Goring sa layong 131 km. Northeast ito ng Santa Ana, Cagayan. Or kung pagbabasin natin mula sa Apari, ay nasa layo itong 188 km. Northeast naman ito ng Apari. Pero mula sa may Kalayan, Cagayan naman, kung pagbabasin natin ang distansya nito, nasa around 152 km. Southeast naman ito ng Kalayan, Cagayan. So, ano man ang area na yan, ay yun po magiging kasalukuyang posisyon na ngayon mula sa pinakasentro ni Typhoon Goring. At mabagal nga itong kumikilos northeastward patungo sa Basco, Batanes. Ganyan. Northwestward. Patungo sa northwestward, patungo sa direksyon nga po ng Basco, Batanes. So, sa mga taga Basco, Batanes, maghandaan po ang paglapit ng sentro ni Typhoon Goring. Nasang mas tataas ang tropical cyclone wind signal sa IGNO. Probably signal number 3 yan o signal number 4. Depende sa maximum wind speed ni Typhoon Goring. So, paghandaan yan mga folks at sa bahagi ng Kalayan, Cagayan at ilang bahagi ng Babuyan Islands. At kung pagbibasehin natin sa tropical cyclone track converted na po sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan itong lalapit sa vicinity ng Batanes Group of Islands. Bukas ito ng umaga o tanghali. Probably ito ay nandito na sa vicinity ng Basco, Batanes area. O maaring sa bandang tanghali na po o bandang pahapon ng bukas po ng Miyerkules. So be ready sa mga taga Basco, Batanes. At inaasahang lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas na po ito ng probably madaling araw, sa Huwebes po na madaling araw, mga bandang 2 o 3 o'clock AM, or kung mas bumagal ang pagkilos, maaring nasa bandang umaga na po ito ng Huwebes exit ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung hindi na magbabago yung kanyang forecast track ni Bagyong Goring o Typhoon Goring, ay inaasahang mga bandang Huwebes na po ito madaling araw, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin sa tropical cyclone track combination natin na ating ginagamit, na gawa ng inyong lingkod, ay ganun din na pinapakita, inaasahang by Thursday ng madaling araw lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At samantalang ito namang si Tropical Storm Haikui ay expected na papasok ito mga bandang bukas na po ng bandang umaga or umaga, kung hindi man umaga o hapon o gabi bukas, depende sa movement speed nitong si Haikui, o baka sa Huwebes na po ng madaling araw din ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So probably mga August 30 o 31 na po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasang aabot ito ng severe tropical storm to typhoon category na ayon sa ating forecast track. At kung sisilipin natin sa ating automated ensemble forecast system na gawa rin ng inyong lingkod, ay makikita natin within 48-hour period, 36 to 48-hour period. So inaasahan natin mga bukas na po ito ng hapon o gabi, or maaring Miyerkules ng madaling araw, ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So anumang araw bukas maghapon, lalo na sa hapon o sa gabi o sa Huwebes ng madaling araw, ay nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende po kasi yan sa movement speed nitong si Tropical Storm Haikui na aabot sa severe tropical storm hanggang sa ito'y umabot ng typhoon category ayon sa kanyang ensemble. O kung sisilipin natin yung average mean ng GFS, at kung sisilipin natin sa ating ECMWF average mean, makikita pong lababa ito ng hanggang 993 hectopascals to 991 hectopascals. So, ibig sabihin lamang, mga banda rito ay magiging severe
tropical storm ito, pagitan nito ng border ng PAR o pagpasok ng loob ng PAR, ay inaasahan natin mula sa severe tropical storm ay may chance itong umabot pa ng typhoon category pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility. So yun po ang magiging ensemble forecast ayon sa automatic tropical cyclone ensemble system natin na ating ginagamit. At inaasahan sa susunod na 79 hours ay ito ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung hindi man by August 31 ay maaring sa September 1 ito lalabas o September 1, 2023 na inaasang e-exit itong si Tropical Storm Haikui na posibleng umabot sa typhoon category. At ito namang si Typhoon Goring ay inaasang lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility probably by August 31 na o 31 2023 na ina-expect na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility o very early ng September 1. So depende pa rin yan sa magiging kilos ni Typhoon Goring. At kung pagbabasahin natin ang ating Global Spectral Model, makikita nga po na inaasahan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Goring by August 30 o kung hindi man early ng August 30 o 31 na ng madaling araw 2023 exit ng PAR itong si Typhoon Goring. Samantalang itong namang si Haikui o Prehana ay inaasahang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ito ng August 30, 2023. Ayon dito sa pinapakita ng Global Spectral Model. At inaasahang i-exit nga ito ng PAR by August 31 o early rin ng September 1, 2023. Inaasang i-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung pagbabasahin naman natin, itong C94W naman ay lalapit sa bahagi ng Guam bilang isang shallow low pressure area pa rin. At kung sisilipin ang mean sea level pressure, kung magkakaroon ng enhancement itong C94W, ay halos wala at nanatiling nasa shallow circulation pa rin ito hanggang ito ay umabot na sa unang linggo ng September. Well, titingnan pa rin natin dahil maaring ma-dissipate pa rin ito ngayong within 48 hours itong C94W. So pananatili nating babantayan yung significance itong C94W at wala pa namang ipinapakita na significant na lalapit ito o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil sa sunod-sunod na mga bagyo, inaasang mataas ang alon at may gale force winds ang aasahan sa bahagi ng buong northern mapa-west man yan o mapa-eastern coast ng northern Luzon o east o west ng Luzon. Kaya bawal po munang lumayag ang ating maliliit na sasakyan pandagat hanggang sa medium sea crafts lalo na sa bahagi nito ng Santa Ana, Cagayan of course. Bawal po munang lumayag dyan lalo na dahil umaabot sa 4 meters ang taas ng alon. From 2.5 meters ang taas ng alon. Diyan naman sa bahagi ng east portion sa Bicol Region hanggang 2.5 meters ang inaasang taas ng alon. So wag munang lumayag. At sa west portion naman sa may West Philippine Sea ay medyo bawal din na sa at least 1.25 meters ang taas ng alon. So bawal po muna talaga lumayag ating maliliit na sasakyang pandagat. At narito naman ating 3-day 30 weather forecast para sa araw ng Martes, August 29, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 29, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga ibang detalye na gusto nyo yung malaman na hindi natin nabalita ngayong umaga, na kahit hindi ako makapagbalita ay bahala ang aking automatic webpage monitoring system na magbigay sa inyo ng eksaktong detalye at dynamic range ng mga data feeds na hindi na kailangang i-drawing pa sa anumang editing tools, kaka-copy-paste ko lamang ito at automatic naka-detailed report na ito sa aking mga webpage at sa mga Facebook page na ating ginagawa. Kaya kahit hindi ako makapag-report ay bisitahin nyo lamang ang aking webpage. Automatic, nagbibigay na ito ng kompletong detalye sa gusto ninyong malaman at sa mga detalye mula sa aking weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.